Hello everyone! So for today's video, isi-share ko kung paano ako nakapunta dito sa Australia at ano-ano yung mga requirements na pinasa namin sa application ng visa ko. Ako pala yung pumunta dito and hindi pa kami nagkita ni Jowa and hindi din ako kumuha ng agent. DIY lang po ang ginawa ko. Disclaimer lang po, itong video ko is para magkaroon lang po kayo ng idea ano yung mga pinasa namin. Madami-dami din itong pinasa namin. Hindi pa kami nagkita sa Pinas. First na pagkikita namin, kaya minake sure namin na damihan namin para mag-granted yung aming visa. Last October 2022, prepare ko na lahat yung documents namin ni Jowa. 1 month namin prepare yung requirements and bago kami nag-lodge. Pwede na yung mga requirements namin. November 24, 2022, sinabmit na namin yung visa. December 2, 2022, nag-biometrics in Cebu. After mapasa yung application nyo, may matatanggap kayong email from immigration na need nyo mag-book ng appointment for biometrics. December 7, nag-granted yung visa ko. So, first na gagawin is gumawa kayo ng AMI account and mag-fill up kayo ng form. Ilalagay ko dito sa screen yung link ng website and ilalagay ko sa description box para maklik nyo guys. Nung nag-fill up ako ng form guys, yung pinili ko is Visitor Visa Class 600 Tourist Stream kasi up to 3 months lang yung ni-request ko and single entry. Same lang din guys, 3 months and single entry. So, pag fill up nyo ng form, dapat ilagay nyo yung purpose of stay ng pagpunta nyo. Nag-apply kasi ako November 2022, di ba? So, yung nilagay ko is, magse-celebrate kami ng birthday ko together in person and our anniversary. So, specific date and year yung nilagay ko guys. May 2023 to July 2023. Ito yung list ng documents na pinasa namin. Sa travel documents is my passport bio page, Pag-ibig ID, PhilHealth ID card, dapat i-scan nyo guys. And then, photograph passport. Photograph passport guys is picture nyo yan. And yung gagawin nyo, punta kayo sa photo studio, sabihin nyo for Australia visa application. Alam nila yun kung anong size guys. Sabihan nyo lang na white background. And the next one is national identity other than passport. Yung mga pinasa ko is NBI clearance, national ID card, birth certificate. Scan ko din yan guys. Lahat ng ipapasa nyo is scan guys. Yung iba ginawa, pinicturean lang kung di talaga makakapag-scan. Pero yung ginawa ko is in-scan ko. Next is evidence of the applicant's previous travel. Since hindi pa ako nakapag-travel overseas before, so yung passport ko is wala pang laman talaga. So yung ginawa ko guys is in-scan ko itong, papakita ko guys, may passport ako dito. Ito yung in-scan ko. Ito yung in-scan ko, empty siya. In-scan ko to and nilagyan ko lang ng description sa file. Sa pag-attach nyo, lagyan nyo naman ng description doon. Ang nilagay ko is no previous overseas travel. So, yun yung ginawa ko guys. Kasi wala pa akong mga travel. Pero kung kayo, meron na kayong previous travel overseas, yung may mga stamp na, yun, dapat i-scan nyo guys. Isalin nyo, i-attach nyo yun. Next is evidence of the financial status and funding for visit. Yung mga pinasa ko is my personal bank statement. 3 months recent guys. Pero yung ano ko naman guys, yung optional lang naman to. Pero yung application ko is fully sponsored ni Jowa. Yun nga, hindi pa kami nagkita in person ni Jowa. So, sinalihan ko na lang din ng my personal bank statement. Unemployed po ako guys. But dun sa bangko, dun nagpapadala si Jowa. Pinasa ko is 3 months recent lang. Yung iba sa kakilala ko, wala silang bank statement kasi fully sponsored din. Ginawa ko is nagpasa ako ng my personal bank statement. Hindi naman kalakihan yung laman, guys. Hindi talaga siya malaki. Like, below 20K lang talaga siya. Like, below 20,000. Payslip ni Jowa, 3 months. Recent yung pinasa namin. Sponsor bank statement. 3 months din, guys. And sponsor tax return. Proceed naman tayo sa kung ano-ano yung mga pinasa namin sa evidence of
planned tourism in Australia. So dito guys, dapat ilagay nyo yung exact reason kung ano yung mga plano na pupuntahan nyo and purpose of stay. Dito sa evidence of planned tourism in Australia, ipapasa nyo dito yung cover letter, plan activities nilagay ko dito, kung saan ako mag-stay, yung address ni Jowa nakalagay dito, ayun, isi-celebrate namin yung birthday, and ipapakilala ako ni Jowa sa family niya, and then may mga pupuntahan kami. So, ikaw yung gagawa niyan guys, cover letter. Ikaw ang gagawa niyan, applicant. So, ako yung gumawa kasi ako yung applicant. Itinerary guys, yung itinerary na ginawa ko is for 3 months talaga guys. Like, nag-research ako sa Google ng mga tourist spots, pupuntahan namin. Ito naman tayo sa family register and composition form. Sinabi ko na fully sponsored ako, unemployed, and wala akong strong ties. So, wala akong trabaho, wala akong ari-arian, wala akong sasakyan, wala akong bahay or mga land title na very strong tie. Wala talaga guys, wala. Kaya ganito kadami yung ipinasa ko kasi wala akong strong ties. Dito sa family register and composition form, ang pinasa namin dito is form 54. Pwede nyo yan i-download sa Google guys. Ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo ma-download guys. So, i-explain ko guys, sa Form 54 Family Composition, doon is ilalagay mo yung name ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo. So, yung ginawa ko, yung pinaka-eldest to youngest, then handwritten ko guys, sinulat ko talaga siya. Pwede naman type nyo lang sa computer, i-fill up nyo lang. Pero yung ginawa ko is, fill upan ko talaga handwritten. And then, next is family pictures namin. In-edit ko siya sa Word, and then nilagay ko yung family picture. And then sa baba ng family picture, may nilagay ako na details, name, age, at birthday ng mga magulang ko at kapatid ko. Ganun din yung gawin nyo guys. From eldest to youngest din. Birth certificate ng family ko. Birth certificate ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Pinasa ko din. And then family IDs nila guys. My parents' marriage certificate. Siguro yung iba hindi nagpasa pero sa akin pinasa ko. Yun nga, make sure namin na madami kaming i-attach kasi medyo nawo-worry kami kasi nga hindi pa kami nagkita in person and nakala namin like wala kaming strong ties kasi nga hindi pa kami nagkita in person and wala pa kaming pictures. Wala kaming picture together. So, sa mga evidences, marami talaga kaming in-attach. Sa invitation from family and friends or organization, ang pinasa namin na evidences is, ito guys, importante din to, sponsor invitation letter. Since si Jowa yung nag-sponsor sa akin, fully sponsored, gumawa siya ng invitation letter na nakasaad doon na shouldered niya lahat yung gastusin sa pagpunta ko dito. Flight, ticket, sa food, sa allowance, sa medicine. Statutory declaration is same lang din siya ng invitation letter. May mga nakasaad na inisponsoran ka, fully sponsored ka. Pero yung kaibahan lang is maghahanap si jowa mo pupunta yung jowa mo sa JP para mapermahan yung statutory declaration. And lang naman siya, optional lang siya. Pero para sa akin, malaki na ding tulong. Yung iba hindi daw nagpasa ng stat kasi meron din ako mga nakausap na nag-apply ng DIY din. And then, pasa na din ako para sure lang, di ba? Attach namin yung statutory declaration ni Jowa. Hinanwritten niya and then napunta siya sa JP and then doon pinirmahan niya and then may witness and then pinirmahan din nila. Kabilang dito siya sa invitation from family and friends organization. Doon ko in-attach yung sponsor driver license, yung driver license ni Jowa, yung passport ni Jowa, passport ng sponsor. Doon ko din in-attach and nilagyan ko lang ng specific descriptions. And then, nagpasa din kami ng mga evidences of our relationship. Una, yung messenger call logs namin kasi sa messenger kami nagko-communicate. Yung messenger conversation screenshots namin. I think yung pinasa ko, from the beginning of our relationship. But yung ginawa ko is, file ko siya by year. Like, example, sa isang buwan, lang ako ng mga importante like yung mga monthly messages namin. So, yung pinasa ko is
yung mga screenshot namin sa video calls. Like, marami akong pinasa guys. Sa isang, like sa pag-edit nyo guys, sa isang page, 4 pictures yung gawin nyo. Like 4 screenshot, okay na yun. 4 pictures. Basta yung file, wag lang susobra ng 5 MB. And last one is remittances receipts. So, yung ginawa ko is, ayun nga, nagkuha lang din ako ng mga remittances receipt. Yun, inedit ko din for screenshot in 1 page. Basta hindi lang siya lalagpas sa 5 MB. Yun lang lahat guys. Sana tong video na to is makatulong din sa inyo and magkaroon din kayo ng idea. And I hope na naintindihan nyo. Pasensya na talaga sa Tagalog ko. Medyo nahihirapan ako pero make sure ko naman na masabi ko kung ano yung dapat kong sabihin. And thank you nga pala sa time sa panonood nyo. And pwede kayo mag-comment guys para magawan din natin ng video kung ano yung next. Kasi may next is kumuha pa ako ng CFO and ano-ano yung mga tinanong ng immigration sa akin. So gagawa natin ng video yan. Good luck sa application nyo guys. Mag-granted din kayo. Mahan nyo na din ng dasal. And good luck guys. And thank you. Kung nagustuhan nyo ang video na to guys, please like and subscribe my channel. And thank you guys. Bye-bye. Have a good day.